Welcome back sa ating channel. Nagmainit na talaga yan sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga nakawala itong si Bonjing na ito dahil isinugod nga ito sa malapit na hospital matapos nga sumama ang kanyang pakiramdam. Ayon nga sa maraming netizen ay tila ito na nga ang karma ni Bonjing na ito dahil sa kanyang mga kabalbala na ginagawa sa taong bayan, lalong-lalo na sa ginagawa sa mga inosenteng kababayang nating mga Pinoy. Ngayon nga ay talagang hindi na nga makakawala sa mata ng maraming netizen itong si Bonjing na ito. Ngunit marami rin netizen ang nagpakita ng alala kay Bonjing na ito dahil marami daw itong natutulungan. Ngunit ayon nga sa karamihan ay talagang hindi ito ang tingin nila kay Bonjing. Ngunit tila ito ay talagang nangulimbat ng kaban ng bayan kaya naman tila hindi sila naawa. Ngayon nga ay talagang nandoon na si Bonjing sa loob mismo ng hospital at ang magdidesisyon na lamang sa kanyang buhay ay ang mga doktor at mga nurses. Well mga kaibigan, kung bago ka pa naman sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Galing mag-explain. I am sure ay ibahin na naman ni Bonjing ang explanation. Okay, tingnan natin. Ngayon, alright, tingnan natin palangga. Jico, thank you. Alright. Channel 167, thank you for sharing and like. Ang question natin dito, ang sabi ng mga investigador ni Bonji nga, ni Bangag, yung paid up capital ng Clear Spring ay only 4 million. Alright? Mga buhaya, magurgur na sila sana. O nga eh. 4 million lang daw. Kaya nga ang tanong nila, bakit nakabili ng investment na nagkakahalaga ng 886 million? Sabi ko nga, kahit kinder dito, di ba, na marunong mag-addition, okay, meron kang 4 million na like as a business person, 4 million lang ang puhunan mo, paano ka nakabili ng 886 million na halaga ng investment o let's say equipment o kung ano pa man? Okay? Paano nila maipapaliwanag? Right? Paano nila maipapaliwanag saan na naman ito nakuha itong 886 million? Which is yun now iniimbestigahan nila saan nanggaling yung pera. Well, alam naman natin, di ba? Expose ni Zaldico ay mali-maletang pera ang deliver kay Tambaluslos. Pero ang question, bakit si Tambaluslos lang ang gustong tutukan ng ombudsman? Nasaan yung delivery ni Sandro Marcos? Na mali-maleta na sinasabi ng 22 Brave Marines. O yung isa lang na nagtistigo actually. Nasaan ang mali-maleta ni Zatanas? Ni Bangag, bakit si Tambaluslos lang ang pinipiga nila, which is dapat talaga. Dahil alam naman natin na ang mastermind, mga kababayan, ay si Bangag. Ayon sa financial statements, sinabi umano na may loan mula sa Hong Kong. Alright? Pero sabi naman ng ombudsman ng mga Bangag, then wala daw nakitang loan repayments. Yun na nga, walang paper trail. Wala din daw interest expense. Walang interest payable, 'di ba? Wala kang makikitang transaction na nagpalitan kung nangutang ka ng 886 million, 'di ba? Kung kanino kang kisyoda nag-loan, sa bangko o kung cash man binigay sa iyo, saan mo dineposito yung pera? Saan nag-in and out ang pera? Right? Kaya sinasabi ng ombudsman ng mga Bangag, sila na naggagaguhan dito, dahil mayroon daw serious doubt sa pinagmula ng pondo para ipambili ng shares. Yan mga kababayan. Kasi ang Clear Spring ay may pareho pa daw office sa Makati na ginagamit din ng law firm ni Attorney Jose Raulito Paras. Ito yung kasama sa kinasuhan na abogado ni Tambaluslos. At based sa complaint, okay, halos daw lahat ng paid up capital ng company ay nanggaling sa partner ng nasabing firm. Alright? So, isa rin ito sa mga circumstance na ginagamit ng ombudsman upang suportahan ang kanilang aligasyon ng nominee arrangement. Alright. So, balikan natin yung shares, okay? Doon sa pagbili yung pagbili yung bentahan naman ng shares this year.
Alright? Ngayon, nung Feb this year, nagbenta ang Clear Spring ng 113.12 million shares. At isa sa bumili ay si businessman Eusebio Yossi Tangco. Okay? So bumili siya ng 63.12 million shares sa presyong 16.40 bawat share. So halos nagkakahalaga daw ito ng 1.04 billion pesos. Ay nako. So humigit kumulang, okay, ang natira na lang ay humigit kumulang 50 million shares ay naibenta na rin. But based on the disclosures, okay, hindi daw tinukoy kung sino yung ibang mga buyers. Bakit sekreto lahat? Right? Hindi natin alam saan galing ang pera. Sino ang buyers? Di ba? Hindi po pwede yun. Na sekreto lahat. Well, alam naman natin talaga. Alam na natin na talagang walang patutunguhan ang bangag government at ang mga kasabwat nila. Imagine we're just talking with one person with his tambaluslos. Siya pa lang Wala pa yung 300 plus, 400 plus, 1,000 plus ka tarpulano. So sinasabi dito, mga palangga, alright, based daw sa public records, okay, wala, ano sabi niya? Wala pa, actually wala pang allegation at this point in time kung meron daw, mali doon sa ginawa ni Yossi Tangco sa pagbili niya ng shares. But based sa public disclosures, okay, sinasabi niya ng investment ay bilang pagpapakita daw na ng tiwala sa pagpamamayagpag o paglago nitong DigiPlus. Yan ang sinasabi dito. Ngayon, ang sinasabi ni Romualdez ay dinideny niya ng bonggang-bongga. Siyempre, kailan naman aamin yun kahit pitikin mo yung itlog, hindi talaga siya aamin, di ba? At sinasabi niya, hindi daw siya papayag na gawin siyang scapegoat. Di ba sinabi niya yun, hindi siya papayag na mag-isa lang siyang haharapin itong mga akusasyon sa kanya, bibit-bitin niya lahat. Parang ganun yung konteksto. Now what? So ayon naman, okay, ayon naman sa kanyang mga abogado, handa silang harapin, magboboses nga tayo, handa silang harapin ang anumang kaso at ginigiit nilang wala pang ebidensya na magpapatunay sa mga paratang. Sabi ko nga, kahit pitikin mo itlog, kahit bitayin mo yung mga Jotang Genimis na yan, hindi talaga sila aamin. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na malapit na pumantay ang paa, na very close na ang paghahain daw ng plunder charges. Very close, sabi ko. Ang tagal yun ang sinabi yun Malapit na, last year pa yun. Okay? Sabi pa ni Remulla, kailangan maging matibay ang kaso dahil inaasahan nilang magiging mahigpit ang legal na labanan. Chuchu-chuchu. Ganun din ang sinabi nila sa ICC. Na-freeze na ba ang account ni Tambaluslos? Yan yung katanungan. Na-freeze na ba yung account? Wala pa, diba? Kailan ba hinatulan si Tambaluslos? Kailan ba siya na-convict? Kailan ba nagdesisyon ang korte natin dyan? Kung sino mang kadyotahang korte. Puro reklamo. Kasi walang hustisya sa ating bayan sa panahon ni Bangag. So lahat ng mga pangalan dyan sa supplemental chuchu complaint na yan, mga inosente pa rin sila. Kasi hindi pa sila convicted at wala pang, punta mo tayo sa probable cause. Wala pang probable cause. So meaning, after that Jotang Genimis investigation ni Remulla, ni Bonjing, after na nasabi niya, okay, binusisi namin ng mga papel, chuchu, ay nakita namin, meron naman pala transaction si Bonjing, si Tambaluslos, nagkahalo-halo na. Si Tambaluslos, naghiram pala ng pera sa ganito, sa ganyan. May forward pala silang paper trail or documents na yung kanilang company na Clear Spring from 4 million pesos na paid up capital, meron palang 886 pala
ay dumaan pala sa ganito, sa ganyan-ganyan. So legal pala, legitimate pala. So absueldo na naman ang tambaluslos. Magtitiis nga lang muna siya sa mga mga bato, hindi, not kasinungaling, mga bato sa kanya sa social media. Siguro, tiis-tiis ka lang muna. Kasi kailangan ng pinsan mo magsuna-suna. Mag-alpot-alpot si Bangag para lang may masabi, para walang kapakapatid, walang pinsan-pinsan. So pagtsagaan mo lang muna, i-clear ka rin namin. Di ba? Yun ang ginawa nila last year. Even si Charis, nagpalipaliwanag, di ba? Nagkaroon sila, nagpumunta sa ICI. Ano nangyari sa putang ng ICI na yon? Oh, nailabas ba sa publiko kung anong mga pinag-usapan nila doon? Puro kasinungalingan, mga kababayan. Ang malaking tanong, kahit elementarya ka, paano nagkaroon ng kapasidad ang isang grocery, wag ng grocery, ang isang kumpanya o grocery, sige, para mas maintindihan natin. Kasi medyo technical ito sa ibang mga kababayan natin na hindi naman familiar sa mga stock market chuchu na yan. Ako, I know a little bit, pero, hindi ganun kagaling, But anyway, parang ganito yan. Si Aling Nena nagtayo ng tindahan. Ang capital niya, 4,000 pesos. Okay? 4,000 pesos. 'Di ba? Nakita mo si Aling Nena, uy, may bagong tindahan si Aling Nena. Okay? We're talking siguro 30 years from, back, 30 years back. Okay, 4,000, 'di ba? Nung unang panahon, pwede ka na magtindahan. Aba, after 2 days, after a week, nakita mo si Aling Nena, yung grocery niya, puno na puno yung mga truck, nagdi-deliver. 'Di ba? Nagdi-deliver, talagang grabe ang tindahan ni Aling Nena. Tindahan ni Aling Nena. Ano, puno-puno, ang dami niya. Ang dating binibenta ni Aling Nena, uling kahoy lang at tuyo o mantika. Then nagkaroon na siya ng mga bigas, mga bulto-bulto na and everything. Magtataka ka, saan naman to kumuha si Aling Nena ng puhunan? Yung pala si Aling Nena ay may kasabwat sa Bureau of Customs na ninanakaw pala yung mga bigas doon. Di ba? Nakonek ko talaga. Yung pala si Aling Nena ay kasabwat ni Satanas na nagnanakaw doon sa Bureau of Customs yung mga smuggled na mga bigas pala nilagay ni Aling Nena sa kanyang tindahan. Ang mga mantika na imported galing ng Europa, I'm just giving you an example para maintindihan natin. So magtataka ka, 4,000 lang ang declared na capital ni Aling Nena, tapos bigla siya nagkaroon. Saan naggaling? So naggaling pala sa pagnanakaw doon sa Bureau of Customs dahil kasabwat ni Satanas yung mga container van doon na supposedly i-deliver, ninakaw nila. Right? Ganyan yung nangyayari sa explanation ng Ombudsman na 4 million lang yung paid up capital, tapos nagkaroon ng investment na 886 million initial, na binili yung stocks na yon, 330 million shares, na tumaas ng umabot sa 21 billion. Again, we're just talking one person here. And this is tambaluslos. Right? Sabi ni Barkadahan, ngayon, corn beef na ang tinda, imported pa. Haha. Correct. Akala ko yung corn beef, no? Yung mga spam, nakapagbagyo, yung panahon ng mga dilawan, ang ginawa naman ng mga hayop na yon, yung mga donation for sure, ginagawa pa rin ng mga bangag ngayon. Yung mga donation coming from US, kung saan-saan, pinapalitan nila ng dilata, right? Ay, dilata ng sardinas. Yung spam na sana makarating sa inyo, yung mga Hereford corned beef, masarap yun. Di ba? So, pinapalitan nila ng sardinas na malalansa. Parang ganito. Di ba? Parang, well, actually, magkaiba. Barkadahan, magkaiba. I'm just saying, mga kawatan lang talaga sila. So now, mga kababayan, here's another thing. Okay? Nakapagod na nga ito palang. Puro ng pangawat yung pinag-uusapan natin. Although naulat na ito, okay? Alright. Here's another thing. Mga kababayan, inimbestigahan pa daw ang 472 million pesos luxury villa sa Spain ni Tamba. Alam mo, inilabas na ito ng media. I think, kung hindi ko nagkakamali, last year. Pero bakit ngayon lang nagngaw-ngaw si Remulla? At ang bangag, okay? Polo matches ng anak ni Tambaluslos
nag-lead, okay, para makita o ma-link ang questionabling 407 bubulol na sila, wala nyo sa galit. 472 million luxury villa sa Espanya, Spain. Alright? Nasa Soto Grande, yes, Cotton Fin. Alright? So, from that billion investment sa DigiPlus, na we're talking about 886, din naging million, din naging 21 billion, hindi pa nagtatapos to palangga. Tinga pa lang ito, tinga pa lang ng pagnanakaw. Then itong villa sa Spain, mga kababayan, ay pagmamay-ari, umano, sabi ni, hindi na to umano naiulat na to ni Tambaloslos. Sarap ng buhay ng mga anak nila, no? Papolo-polo, pakabakabayo, sana nilamon, sana kung ang kabayo, sana sipain na sila lahat ng kabayo. Kawawa talaga kayo, mga kababayan. Sobrang kaluluoy. Bumili ng villa, 475, magkano 470, kahalos kalahating 472 million. Ngayon, ayon sa ombudsman, madalas daw naglalaro ng, palaro-laro na lang daw ng polo ang anak ni Tambaloslos na si Ferdinand Marty Romualdez Jr. doon sa exclusive na lugar sa Soto Grande, Cadiz, Spain. Bala ko pa naman lumipat sa Espanya. Hindi na ako matutulan doon mga demonyo. Sa Switzerland na lang ako. Or sa UK. Or sa Austria. Saan kaya ako lilipat? Oo, hindi ako nagbibiro. Lilipat na ako ng Europe. Doon na lang ako. Masaya sa Europe Maraming masarap magluto. But seryoso pinag-uusapan natin. Marami bang magmamahal dyan sa akin sa UK? Ayan si 3K Brandy. May magmamahal ba sa akin? Alright. Para naman makikain na lang ako para jumoba na tayo. Hindi. Pero yeah, one day, I'm thinking about that. Na mag-retire kahit 1 year lang sa Europe. Yung stay ka lang ng walang uwian. Oh my God, ayan na. Kailangan ampunin nyo ako dyan palangga. Nangako ka na. Nangako 3K Brandy. Na marami tayong kaibigan dyan. Don't go there. Lipat ka dito sa Australia. May there palangga. Oh my God. Naku, dami talaga nagmamahal sa akin. I love you guys. Tuloy natin tong pagnanakaw nila. So, ayon sa supplemental complaint, okay, mga kababayan, yung pagsalisali daw ng Marty sa polo-polo chuchu na yan, na competition sa Soto Grande, through, Kalatagan Polo Club. Ayon sa ombudsman, ay nakatulong daw para ma-connect ang pamilya ni Tambaloslos doon sa place na yon para masusog nila yung allegedly 472 million pesos na halos kalahating bilyon na villa na pagmamay-ari ni Tambaloslos. Saan naman galing ang pera? Nakita nyo? Samantalang third world country kayo, tayo kayo. Well, kayo na lang. Wala na kasi ako dyan. Tapos sila, kakasasabi lang ni Inday Sara kanina. Paborito nilang bumili sa Espanya, sa Amerika, sa Europa, ng mga bahay. Tira sila ng tira kay Sara Duterte, pero itong mga jutang ginimes ay nandiyan ang mga bahay nila sa Europa. Yap, hindi lang to. Ako, in-expose ko yan sa inyo sa Valle Verde, sa Forbes Park. Alam mo kung epektibo lang talaga ang kulam, patay na silang lahat sa akin, no? Sana magorgor na talaga mga hayop na yan. Now, mga kababayan, ang villa na sinasabi dito ay isang very luxurious sa Soto Grande. Very famous, very popular na residential area ng mga rich and famous sa Costa del Sol ng Andalusia, Spain. Sabi ng ombudsman, based sa initial investigation daw nila, okay? Wait. Tama. Based doon sa unang lumabas sa media, ang villa ay may lawak na humigit kumulang 2,019 square meters.
at hindi daw bababa sa 16 rooms. Oh my God. 16 rooms? Okay? Malalaking swimming pool na nakatayo na magkakarugtong sa lupa, sa land o sa lupa na may kabuuang laki na halos 3,976 square meters ang property. At ito nga yung na-report ng media dati, nagkakahalaga ng 6.5 million euro up to 6.9 million o humigit kumulang nga 472 million pesos. Oh my God. Ano nang gagawin natin sa mga to palangga? Ha? Kulang ang buhay nila kabayaran sa pagnanakaw nila pag ito'y mapatunayan na galing sa kaban ng bayan. Kulang ang buhay nila. Kahit tadtarin mo sila ng pino, gawin mo silang bopis, kulang ang buhay nila palangga. Kayo hirap na hirap, magbakasyon nga lang kayo sa probinsya. Wala kayong pera, pero sila bumibili ng multi-million. Kalahating bilyong piso. Now, ang sabi sa report, so ito na napakalaking villa na to ay pinaka-exclusive sa southern Spain. Okay? Then, yung ginamit na company na nagbayad sa villa na ito, 20 days pa lang na active. I mean, mula na nag-start sila sa company na ginamit na pangbayad dito sa bahay na ito, 20 days lang in the business, nakabili ka agad ng villa. Parang nagtayo ka, nag-open ka ng company ng January 1, di ba? Nagsisimula ka pa lang by January 20, nakabili ka na ng, kumbaga ang capital mo is 1 million sa kumpanya mo. January 1, nag-open ka, din January 20, nakabili ka na ng 472 million. So yun ang iniimbestigahan daw. So ayon sa reklamo, ayan, binili ang villa noong January. Ito yung explanation ko, January din. Ay, ang example ko. January 30, 2024 ng kumpanyang Cecil Property. Okay? Cecil Property Ltd. Okay? Ngayon, mga kababayan, January 30, 2024,